guys. On the positive side naman mga kapiksi, you are blessed naman pagdating sa new opportunities, pagdating sa kaperahan mga kapiksi. For some of you, kung mga nag-a-apply kayo ng trabaho, minsan kasi ganun, mga bandang November, December, tsaka nag-a-apply ng trabaho yung iba kasi pag na-receive nila yung mga bonus nila ng December, tsaka sila nagpapasa ng resignation. And pag nagpasa sila ng resignation, at least meron na silang mga nakaabang na job offer dun sa mga kumpanya na ina-apply nila. And hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-December kapalaran para ngayong December 16 to 31 para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. So shuffle natin tong cards guys, tingnan natin kung ano mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay ngayong December 16 to 31. So meron tayong distraction message para sa inyo, meron din tayong responsibility, and meron din tayong epiphany message para sa inyo guys. Alright, so itong mga kapiksi, positive and negative, pero hindi siya negative, no? Kasi itong distraction, ibig sabihin nito, pagka-distract ng mga old beliefs mo, yung mga old beliefs mo na walang saysay sa buhay mo, kundi puro pahirap lang mga kapiksi. Dapat sirain natin siya. Kumbaga, sirain natin yung nakakasira sa atin. Okay? Wag natin siyang bigyan ng space, ng puwang. Wag nating hayaan na makonsume tayo nitong mga negative thoughts and assumptions natin. Kasi ito yung ikakasira natin, guys, no? So, dapat i-replace natin ito, palitan natin ito ng mga magagandang beliefs, mga beliefs na makakatulong sa atin. Because, pag sinabing beliefs, mga kapiksi, yun yung mga paniniwala mo, no? And whatever you perceive to be true, kung ano yung pinapaniwalaan mong totoo sa buhay mo, will always be pushed out in your reality. Palagi siyang nagkakatotoo sa ating buhay. So, pagka iniisip mo palagi na or naniniwala ka na malas ka, kahit anong gawin mo, pagsisikap sa buhay, pero naniniwala ka malas ka, hindi ka talaga makakita ng swerte sa buhay mo. Bakit? Kasi pinaniniwalaan mong malas ka. Okay? Pero pag pinapaniwalaan mo na swerte ka, mga kapiksi, kahit little to no effort, you will always see evidence in your reality na swerte ka. Okay? So, ganun dapat mga kapiksi, dapat alisin natin yung mga beliefs, no, na nakaka-distract sa buhay natin, nakakasira sa buhay natin, and palitan natin siya, i-revise natin siya ng mga story, ng mga beliefs na magbe-benefit tayo sa buhay natin. So, syempre, ano ba yung magbe-benefit tayo? Yung mga magaganda na beliefs at paniniwala, mga kapiksi. Okay? Kasi may mga nababasa ako sa comment section guys. Ang malas ng taon ko, ang malas-malas ko, palagi na ako minamalas, yung mga ganon. Palagi na ako naghihirap, kahit anong gawin ko, ang hirap-hirap pa rin. Kailan ba ako aasenso? Kailan ba ako uunlad? So, doon pa lang sa mga pananalita nyo ngayon mga kapiksi, it's already telling me na ang dominant thoughts nyo ay puro kamalasan, puro kahirapan, kaya hindi talaga nagbabago yung buhay nyo. So, unless you change your assumption of yourself in your life, hindi magbabago yung buhay nyo. So, kung gusto nyo magbago yung buhay nyo, maging maswerte kayo, maging maunlad at maasenso kayo, dapat ganun din yung belief system na pinaniniwalaan nyo sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright? And we have responsibilities, mga kapiksi, na mga obligasyon natin yan. Hindi natin yan dapat kinakalimutan. So, yung mga obligasyon, hindi lang naman yan sa pera, sa buhay. Meron din tayong mga spiritual na obligations, diba? Meron din tayong mga emotional obligations sa mga mahal natin, sa relationship natin, yung mga ganon. So, kailangan alam mo yung mga obligations mo and yung mga responsibilities mo, and make sure na tinutupad mo siya, ginagampanan mo siya sa tamang pamamaraan, mga kapiksi. Alright? Okay, and then ito guys, ibig sabihin nito, ito yung magandang mensahe, kasi ibig sabihin nito guys, yung mga tanong sa isip mo nagkakaroon na ng mga kasagutan, mga kapiksi. Yung mga gumagambala sa'yo, yung mga wise mo, yung mga house mo, ganyan, unti-unti na siyang nagliliwanag sa inyo, unti-unti
unti-unti nang binibigyan ng kasagutan. Okay? So, kapag maliwanag yung isip mo, nagkakaroon kayo ng malinaw na direksyon sa buhay, mga kapiksi, and makakita kayo ng progress, magandang andar. Progress andar sa buhay, mga kapiksi. Okay? Alright, so yan ang message para sa inyo, Libra. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, guys. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo, guys, ngayong December 16 to 31. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, na dahil Christmas season ngayon, may Christmas sale tayo. Naka-flash sa screen nyo, magbibigay ako ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal, mga kapiksi, sa lahat ng mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, eto, guys, Libra, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Lumabas din dito yung feminine energy ng Libra, tsaka another air sign, mga kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra. Ito yung negative and positive energy, mga kapiksi. Sa negative energy, guys, nakikita natin na for some of you, maaring nalulungkot. Meron kayong lungkot na nararamdaman, mga kapiksi, kasi for some of you, parang if you are in a relationship, no? Yung iba, parang binlock kayo nitong person na to, mga kapiksi. Parang malamig yung kanyang pakikitungo sa inyo. For some of you, maaaring medyo malamig yung Pasko nyo pagdating sa love life, mga kapiksi, lalo na kung let's say for example, iniwan ka nitong person na to, binlock ka nito, hindi nakikipag-communicate sa inyo, mga kapiksi. So medyo malabo pa yung chance na for some of you na magkaroon kayo ng communication. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko you're just patiently waiting for this person. Pero, guys, ang nararamdaman ko dito, if merong ginawang kasalanan sa itong person na to, guys, parang nakakarma siya. Nakakarma tong person na to, mga kapiksi, kung meron siyang ginawang matinding kasalanan sa inyo, and kayo naman, kumbaga parang nakakarma siya, tas kayo naman nakakamit nyo yung justice na karapat dapat para sa inyo, mga kapiksi, lalo na kung medyo grabehan yung ginawa sa inyo nitong person na to. Pero yung iba sa inyo, parang feeling ko kahit na may ginawa siyang hindi maganda sa inyo, parang namimiss nyo pa rin itong person na to. Sometimes hinahanap-hanap nyo pa rin sila or naiisip nyo pa rin sila, ganyan. Pero I'm also sensing na malaki din yung samaan ng loob nyo dito sa person na to, na parang mahirap din para sa inyo na pagtiwalaan ulit itong person na to, lalo na kung meron kayong mga trust issues, kasi yung iba sa inyo parang medyo nagdududa na rin kayo dito sa person na to. So parang naninimbang, no? Parang gusto nyo pa sila, na ayaw nyo na, parang gusto nyo ulit na maging kayo, pero parang ayaw nyo na kasi nandun na yung fear, yung takot, at saka yung doubt, mga kapiksi. Okay? So parang nagsasalawahan din kayo, guys. On the positive side naman, mga kapiksi, you are blessed naman pagdating sa new opportunities, pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. For some of you, kung mga nag-a-apply kayo ng trabaho, minsan kasi ganun, mga bandang November, December, tsaka nag-a-apply ng trabaho yung iba, kasi pag na-receive nila yung mga bonus nila
ng December, tsaka sila nagpapasa ng resignation. And pag nagpasa sila ng resignation, at least meron na silang mga nakaabang na job offer dun sa mga kumpanya na ina-applyan nila. And yung iba sa inyo guys, parang feeling ko ganun yung nangyayari, no? Parang meron kayong inaabangan na bagong trabaho para makalis na kayo dun sa bagong trabaho. And hindi naman ito dahil sa ayaw nyo lang sa trabaho. Kumbaga parang yung iba sa inyo, you are yearning for career growth and opportunity. Kasi sometimes, hindi naman siya nakikita sa isang kumpanya lang, no? Kailangan nyo lumabas, maghanap ng ibang kumpanya na pwede pa kayo matuto, ganyan, especially kung career-oriented talaga kayo. And yung iba sa inyo, nakikita natin na. So, ibe-bless kayo mga kapiksi, no? Kung kayo ay mga naghahanap ng trabaho, huwag kayo mag-alala kasi ibe-bless kayo sa work nyo. So, i-mind nyo na to. And kung hindi naman yan trabaho, let's say for example, another source of income, like passive income or sideline, side hustle, ganyan. Kung meron kayong mga kliyente na nililigawan, ayan, magkakatuluyan yung inyong mga pirmahan ng kontrata. Parang feeling ko magkakaroon dito ng mga diskusyon, mga kapiksi. Parang you will be attending client meetings, lalo na yung mga negosyante guys. Parang feeling ko you are parang nakaka-recover na kayo sa negosyo nyo, tapos parang nag-e-expand kayo dun sa mga negosyante, and parang kabilaan yung mga client meetings nyo, pinag-uusapan nyo kung anong magiging maganda, kung anong magiging next para sa business nyo mga kapiksi. Okay, so magiging prosperous kayo guys. Yeah, prosperous. Imayin nyo na yan mga kapiksi, no? Prosperous, kasaganaan, tagumpay, may mga magagandang pagbabago. Guys, mag-ingat kayo, no? Ito, lumalabas tong energy ng manduloko. Ito, energy ng manduloko, guys. Sneaky, very sneaky energy, very sneaky person. For some of you guys, parang feeling ko may nagmamatsyag sa inyo, lalo na kung sa workplace nyo, ganyan. Parang itong person na to, parang humahanap ito ng tiyempo kung kailan kasi sirain, kung kailan kawawa sa akin mga kapiksi. This person is so inggit, yeah. Nainggit sa itong person na to mga kapiksi, lalo na sa trabaho, kasi parang feeling ko if you're gaining all the attention, yung iba sa inyo kayo yung nag-gain ng attention sa kumpanya nyo, sa trabaho nyo, and yun yung kinaingit nitong person na to, yung attention na binibigay sa inyo na hindi binibigay sa kanya. And itong person na to, parang feeling ko this is someone who is very close sa'yo, parang very close sa'yo, tapos parang naghahanap siya ng baho mo na pwede niyang ilantad anytime para ikakapangit mo. Nagets nyo ba? And for some of you, maaaring sinisiraan na nga kayo nito sa likod nyo, behind your back. Pwedeng nagkakalat siya ng chismis about you, ganyan, pero pagkaharap kayo, kala mo anghel, pero pagka nakatalikod, demonyo pala. Okay, so guys, mag-ingat kayo sa mga pinakisamahan nyo, whether stranger yan or kakilala nyo. Sometimes, no, yung pinaka patalikod talagang tumira yung mga taong kakilala nyo pa na you least expect it. So, always protect yourself, and bawasan nyo yung pag-share ng mga information, lalo na kung feeling nyo makaka-backfire sa inyo mga kapiksi. Alright? And for some of you guys, parang meron pang mga bagong kaalaman, bagong knowledge kayo na ini-explore, iniisip, no? Parang pinaplano nyo, lalo na papasok na yung 2024, parang marami pa kayong plano, marami pa kayong gustong gawin, marami pa kayong gustong, may mga ideas pa na umiikot sa isip nyo. Comment down below guys if naka-resonate kayo, kasi ako naka-resonate ako dyan. Ang dami ko pang gustong gawin sa 2024, so feeling ko ganun din kayo mga kapiksi. So i-mind nyo na to, mga bagong opportunities na to, mga magagandang pagbabago ang dadalhin nito sa inyong buhay. So mind nyo opportunities, mind nyo pagbabago, ganyan, i-comment nyo na sa baba. Alright? So, yan ang iyong reading ngayong mid-December mga kapiksi. Ito yung ating 2024 kapalaran guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.